nga matabo simo kung hindi ka mag-obey sa Ginoo. Una, separation from God and His blessings. Amo ning budlay kung wala tag naga-obey sa Ginoo, kag arang ang ato na lang nga ginahimo, ang kalibutano na lang gid. Amo ning mabudlay kay wala na talaga pati sa iyang mga sugo, sa iyang mga pulong, wala na taga simba, wala na ta oras. Ang matabo dire is separation from God and His blessings. Amo ni budlay, arab lang mag-separate na ang Ginoo sa aton. Arab lang for example may barriers na, tapos ara sa piyak, tapos ari ka din sa piyak. Arab lang nga kung madasma ka, kagusto mo na nga mangayo ka, Lord, buligi ko. Hindi nakabulig ang Ginoo simo. Pero sa totoo lang mambal tigid ning ang Ginoo, King of Mercy, o tuod na siya. King of Mercy ni sa mga wala na kabalo. Arab lang wala sila kabalo sang kamaturan. Pero kung kita yan ng kabalo na ta, pwede na nga wala ka kabalo. First time, second time, 3 times mo nga may mo, mapatawad yun na sa Ginoo. Pero kung nabalaan mo na ang tanan, kung ano siya kamaayo, kag nagbiya ka pa siya, wala mo siya gimpati, amo ning matabo sa aton. Matalikdan na ta sa Ginoo. May barriers na kag ma-separate na ang iyang presensya sa aton. Tiyan mo nang mabudlay. Kag ang pinakamabudlay, kung nag-separate na siya, ang pinapagid ka mabudlay, arab lang talikdan ka sa Ginoo. Magtalikod na siya sa imo, nga mga palayo na sa imo. Amo na ganing yung gisagin hambal dito sa mga ga-preach, lalo na mga pastor. Kung kamusta ba lang aton nga relasyon sa Ginoo, kung okay pa ba, kung nagakalayo pa. Kung okay pa, kung ginapati mo siya, okay gid. Pero kung wala na, amo ginang mabudlay, amo ning magwa sa aton, masiparar ta sa presensya sang Ginoo. Paano na lang kung ang Ginoo wala na yasang time sa aton, amo ginang mabudlay. Siguro amo ginang siling nga magkarados mo agad. Kay amo ni siya. Kung wala ka naga-disobey ka sa Ginoo, separation gid. Kag may barriers na siya nga nabalaan mo nang tuod pero wala mo sa ginpati. Kaya ang sala nga hindi kapag sunod sa Dios, naga-create barriers o harang between humanity and God. Between ang atong relasyon sa Ginoo, mamo na sa nga naga-create, nagahimo sa barriers kag harang nga ang relasyon ta dapat nga magtubo pero nga nag-disobey ta sa Ginoo, amo na mabudlay. Kag naga-lead ini to a loss of this presence, ang pakadto sa pagdula sa presensya niya para sa aton. Kag protection and blessings, amo ni mabudlay kag wala na ta ang protections para sa Ginoo. Kag ang isa pa ang blessings nga ginapangayo ta sa iya, wala na, hindi na nga siling. Pero may ara mo na blessings, pero lain na yung blessings, iya na yung kontra. Kag amo ginang dapat nga likawan ta nga hindi ta magsiparar sa Ginoo, kag dapat himuon tang para sa iya. Ikaduha is physical suffering and mortality. Amo ning pag-disobey man lang, for example ni Adan kag ni Eva sang pagtuga sang Ginoo sa kay Adan. Ang physical suffering and mortality, ang aton lang nga mga pagpagambudlay di sa kalibutan. Physical means ang aton gijatawan ang lawas. Kay si Adam and Eve, amo ning nagsuffer sila kay wala nila gimpati ang Ginoo. Ginambalan sila sang Ginoo nga ang may isa dira ka kaoy nga hindi mo ya pagkanon. Pwede mo ya makaon ang tanan yung mga prutas, luwasis sila nga kaoy. Pero anong ginimo nila? Nag-disobey sila sa Ginoo. Gimpalayo sila sa Garden of Eden. Kag nagsuffer sila nga tawanon gid nga lawas. Kay kabalota may ara gid nga nagaharang gid kag nagasugo bla. Kag amo nang ginangkaway gid sang Ginoo, dapat natong yang pagigbatuan sa sini nga kalibutan. Amo ning natabo kay Adam and Eve. Kaya pag ginambalan sila sang Ginoo nga ikaw babae, magabata ka magapasakit. Isa na sa suffering sang paano sila sang Ginoo kay nag-disobey sila. Pares man kay Adam, mga budlay sa mga budlay subong pareha sa aton. Yung mga budlay ti amo ni nalinan sang pag-disobey kag wala nila pagpati sa Ginoo kag kita dalahig na tanan. Pero amo na gani nga biskan nga naga-suffer ta pero may ara Japon ang Ginoo nga gay mo sang way nga kung magpati ta sa iya mayara nga maluwas ta kag may kabuhi nga wala sing katapusan.
sa luwas ng tana sa sini nga kakapoy nga ginahimo ta. Kagi ka tatlo, apat lang ni. Loss of protection and victory. Amo pag ini kung wala ka naga-disobey ka sa Ginoo, wala mo ginapati ang iyang mga sugo. Loss of protection and victory. Amo ni natabo kay King Saul sa Book of Samuel. Sa 1 Samuel 15 verse 1 to 35. Dira mo makita sa 11 nga ginpabayan na sang Ginoo si King Saul. Kay wala iya ginpati ang Ginoo. Nag-disobey sa Ginoo. Ginambalan siya sang Ginoo paagi sa kay Samuel nga hambalan ginsugo sang Dios si Samuel nga hambalan siya nga ang tanan nga mga Amalek nun ubuson gid pamatay kiti ang ginahimo sa Amalek nun hindi na yung tsakto. Ginambalan sa ginsugo ni sang Dios si Samuel nga amo nang himuon ni Saul pero wala ginpati ni Saul ni King Saul ang ina nga sugo sang Ginoo. Ang ginimo iya wala iging patay ang ari sa tribo sa Amalek nga si Agag. Wala iging patay ini nga ari kang bagkos gindiha gilang pati ang mga kasapatan nga dapat pamatyo niya man. Amo na nga nagsiling dira sa 1 Samuel 15 sa 1 to 35 sa 1 to 11 nagsiling dira nga nagambalang Ginoo nga nang luya. Nang luya ang Ginoo kay tungod nga ginpili iya si Saul nga manginari nga dapat himuon niya nga ang ginasugo sa Ginoo dapat himuon niya pero wala iya ginhimo. Digto nga nag-disobey sa Ginoo, ginkuha ang awtoridad sa iya nga manginari sang Israel. Kaga mo nang mabudlay nga kung naga-disobey ta sa Ginoo wala gid tayo manghimo. Dapat ang himuon dagiti mag-obey gid tayo para sa iya. Kay mabudlay kung naga-disobey ta contradict na ta sa Ginoo, amo ginang mabudlay gid dapat hindi ta giniya paghimuon kay kabudlay. Pareho sa for example kay Jonah. Kabalo gid ta nga isa si Jonas sa pinakadako nga mirakulo nga natabo siya sa kabuhi iya. Wala labot sila ni Elijah nga nagpanayo sa Dios nga maghalin ang kalayo sa babaw parte sa kadto sa alad. Wala man labot sa kay Moises nga na tungaya ang tubig sa Red Sea. Si Jonah isama ni siya sa pinakadako nga mirakulo nga natabo sa kabuhi. Gingkaon siya sang isda sa tungod pag-disobey sa Ginoo. Amo na mabudlay nga hindi ka kapalagyo sa Ginoo. Biskan di ka pa manago sa kuweba ka manago ko di para di magpati sa Ginoo budlay na palagyo na disobey na ang tawag. Amo nang pinakamabudlay nga sitwasyon nga ang Ginoo na nagasugo sa imo. Isa na nakadako nga privilege nga opportunities para sa kabuhi mo nga ginsugo ya ka. Imbes nga ginsugo ya ka mga lipay ka Lord. Sige, iyatag sa ako ng tanan kay patiyon ko. Isa na nakadako nga privilege para sa imo. Pero ini kay Jonah, amo ni mabudlay siya kay gusto ginsugo sa nga magadto sa isa lugar nga Ninive nga ambalan ang mga tao dito kay ang tanan nga makasasala akto na dito nagalabot na sa langit ang salasang lugar nga Ninive. Pero anong ginimo ni Jonah? Nagsiparar siya nga lagyan. Imbes nga makadto sa wala ni pakadto sa tao. Ano natabo siya? Ang tanan nga mga paghingabot ara siya. Yung tanan nga arab lang daw malas. Pero hindi na malas kundi dahil na sa Ginoo nga magbalik ka sa iya. Nagsakay siya sa barko. Pero anong natabo? Nagbagyo. Nagpasalabunutan sila sa kung sino gidbek may sala nga muning tiyempo wala gauntat apag kadto sang araw siya gid nagambal siya sa mga tao sa painante sang barko balya iyaboy na lang ko sa dagat kay abot siya nga ginasugot sa Ginoo nagapalagyo sa Ginoo disobey na siya pero amo ni siling nga biskan nga disobey siya pinili sa Ginoo nakasulat ang ngalan niya sa libro sang kabuhi kay gusto sa Ginoo tanan ta mo na mag-obey ta sa Ginoo kay ang aton nga mga ngalan nakasulat na sa libro sang kabuhi kag dapat ang aton na lang nga himuon nga hindi mapanas ining ngalan hindi ta magsalig nga ara na ta nasulat sa Book of Life tapos okay naman kay ara naman tong ngalan ko na gasimba man ko na hindi kaya magsalig sa muna kay kung gusto lang niya sa Ginoo nga panaso ng ngalan mo kung wala ka nag-obey siya mapanas ginaya. Kaga mo ning natabo kay Jonah. Di nga buhi siya sa barko kaging kaon sa sang gintulon sa sang isda nga dako. Pero anong ginimo ni Jonah?
naginulso sa kay wala sa nagpati sa Ginoo nangamuyo sa sulod sa tiyan sang isda kag sa 3 ka adlaw gimbuga siya sang isda. Pero ang pagbuga sang isda siya lapit na pakadto sa iya nga ginsugo sang Ginoo sa lugar sang Nineveh. Wala siya sang mahimo kundi mag-obey Japon. Kag nagpati ang mga tao dito siya pati ang hari. Nakita iya nga ang tanan wala sang insakto, may nagapangawa sa sinang lugar, mga ilimuon hindi maayo. Pero naging tagaan siya sang Ginoo sang kaisog nga magtindog sa paghambal dira sa tunga sa mga tao. Anong ginimo sang tao daw hindi pa magpati pero tagaan siya sang Dios sang kusog kag kaalam nga mag-preach dito kag arad lang nga wala na siya sing kulba, may boldness nga ang Diyos ara na siya kagin pati ya. Tapos amo na to nga ang hari nagbutang sing abo sa iya ulo nagsuksok sa mga sako. Ti amo to ang lain pag ginaganin nagdisobey na siya pero nagpati siya. Bimbaso siya naman ang Ginoo nga wala na lang to ang lugar nga Nineveh wala na lang daging silutan. Ti miyara man siya nga kahoy nga nagtubo lang bla. Tapos hindi na pasilungan niya. Tinagulpe na naglaya, nagambal pa siya sa Ginoo nga pati nga pasilungan ko, Lord, yung palaya mo. Tingnan mo itong imagine sa Ginoo nga ang tao dito may paginulsol. Kag dapat nga ano gid lang kadako nga ging tagaan na pasilungan tapos gimlaya ko ano ginabala. Laysa sa dito nga ging tagaan gani sa tsansa nga maginulsol. Wala ko na lang ginimo kay tungod man sa iya nag-preach to sa bahay para mabalaan ang tanan niya. Ang Ginoo silutan pariyoson sila sang Sodoma kag Gomora kag wala ginimo ina sang Ginoo. Kag last is spiritual stagnation and deception. Spiritual stagnation and deception. Stagnation means wala bla pagbago, do wala ka na bla pagiyo. Do parehas bla nga aram lang para sa tubig nga wala ga giyo na lang nag-instalan sang lamok na mo na ang spiritual mo wala nagatubo. Wala nagatubong spiritual mo kay ti ang ginapaminsar mo na lang gidya ang ari bala sa kalibutan ang sa kalibutan na lang gidya ginapaminsar mo may gaharang sa imo may ano sa imo nga ayaw mo to ari mga parehas ni relief lang ni parehas ni mga mo ni pero wala ko niya ginapaminsar nga mga gamit lang niya ang importante ang Ginoo among Ginoo sa imo nga kabuhi. Amo na gani ang mga tao pag oras na gani kwarta malain ka na gidya tutuod na labi pa sa mga manggaranon malain ka na gidya ano ang basang Ginoo siya mga pulong sa Mateo you cannot serve both God and money. Hindi ka kasiling nga pangalagad sa Ginoo kag pangalagaran mo man ang kwarta amo na mabudlay kay dunganon mo na sila tamayon mong isa ay ano mo ipataas mo ti sa sining kalibutan sa totoo ng real talk reality kwarta gidya mabag-o agid biskan ano ka pakakuan pero kung ikaw yan ang kachindi na santanan biskan niya ano kaya pag-abot sang kwarta sa imong kabuhi ang kwarta ni para pwede mo yan nga masiling nga mapangatag mo or ano ti damo ka namang kwarta manggaranan ka. Kag importante, biskan ka pangatag ka, dapat may relasyon ka sa Ginoo. Kaya kung biskan ka pangatag, dapat wala ka relasyon sa Ginoo, wala man Japon pulos na. Wala man Japon. Hindi mo man Japon na mapuslan ina nga kwarta, nga manggaranon ka na, tapos wala man Japon pulos, kaya wala ka relasyon sa Ginoo. Kaya dapat ang ginapangita mo ang presensya sa Ginoo sa imo nga kabuhi. Pero wala mo na iya ginimo. Amo na mabudlay, you cannot serve both God and money. Amo ginang mabudlay gid nga hindi ka gid ka siling kuan kay ay nga kalibutan iya niya sang gintagaan di authority nga ang kaaway nga daw arab lang siya lang nagadominar na iya niya dominar pero sa todo lang iya niya tani sang Dios intugan niya sang Dios para sa iya mga kanakan. Amo na gani paminsaron ta nga ang tanan nato niya ginimo dapat miara gid lang nagatubo gid paminsaron ta nga daan ang kaluwasan jutay lang gid parehas na sa dalan balang kung di ka mag-obey parehas na sa dalan nga arab lang may mga gamit ka gusto mo magsulod hindi ka kasulod kiti may mga dala ka parehas na mga gamit ng mga bag ka dapat ibuyan mo ginaya amo na sayang mga arab lang hindi mo pamalikawan di sa mga kalibutan
Na kaya hindi ka kasulod dira nga dalan kung pakadto sa kaluwasan. Pero makita mo man din dalan yung dako. Ari hapos gini ang sudlon pero kalaglagan na da. Amo ginam likawan tagid nga matabo sa ato nya kabuhi. Kay isipon ta sa Book of Revelation, hindi la jutay ang kakaluwas. Tapos makita ta sa impyerno, nabasahan ta sa Biblia, kita ka na sa balas nga ginakop mo, tapos ginadagdag mo, amo na kadamo ang wala nagkakaluwas. Di ang isipon tagid hindi tada iya hindi ta isa dira nga matabo nga muna. Kaya dapat imuon tanim para sa Ginoo, kaya mo ni mabudlay. Kag may basahon lang ko nga verse. 20 minutes. Ari sa Mateo 16:24. Ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Dok apos, no? Binabasa lang mo apos. Pero sa totoo lang, reality, amo ni blang ang ginasiling dire, amo ni gina-intindi sa aton nga ang pagpangabuhi ta sini kalibutan kabudlay kag hindi apos. Ang ginasiling ni nga pasanin nga cross daw parehas ni sa daw arab lang problema tapos ang arab lang mga daw kabugat gid lang arab lang mga kabataan ta wala tahak kag nagasabat-sabat na isa na nga palasanon ta sa kalibutan sa siningang kalibutan arang wala ka bugas isa na nga palasanon ta. Kung gusto ta nga magsunod sa Ginoo, pas-anon ta gid niya Japon. Pas-anon ta nga parehas nga pagpas-an niya sa cross dito sa cross ng Kalbaryo. Amo ginadapat ang paminsaron ta kag isa pa sa Lucas 9 verse 23, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang gustong sumunod sa akin na hindi dapat inuuna ang sarili. Amo na galing ang bal na follow your heart. No, hindi. Follow God. Amo na ya. Follow Christ. Kaya kung follow your heart, malumanta nga, deceitful. The heart is the most deceitful of all. Amo na ganin ng balder follow yan. Amo na ganin nga, sino mang gustong sumunod sa akin, hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang umarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Bukabudlay ba? Kabudlay ni Galining, iti. Dapat handa ka nga magatubang sa kamatayon alang-alang sa pagsunod mo sa kay Kristo Jesus. Di kaya tanayan nga dala ta Bible, tapos idala ka Bible pakadto kung diin ka nga ma-share mo ang gospel ng Ginoo, pero may kataya si mo revolver sa likod mo. Do ka budlay, no? Pero ano na sa ganing budlay damo against ang ginapangimo mo. Kag dapat amo na nga biskan damo against padayon ta. Pas anon tang cross ta kag mag-obey ta sa Ginoo, hindi tiya nga siling nga pagkadagma mo ay Lord rin na lang ko, hindi na ko pagidawata kay do kakapoy na sakit na tiil ko. Hindi. Dapat ya pagsiling mo ya pagdagma mo ya, gamon na japon kamot mo kay ti ang Ginoo maduwa man ka kamot ang kwao niya simo, patindugon niya ka sige ya lang. Kay ako ang bala simo. Himuon ko man ang tanan kag ang reward para sa imo sa uli. Amo ni would like kag amo ning maayo. Kag and the last is Mateo 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kag amo gining pinaka-the best sa tanan. Kung ginahimo ta kag naga-obey ta, amo nang pinaka-the best kay kung ginauna tang Ginoo, isa na ta nga mapabilang sa iyang kaharian, may kabuhi na ta nga wala sing katapusan, kagiyatag ang tanan nga ang kang mga kinanglano naton, blessings, protection, isa na pabugta mo kung naga, okay na, pasalamat ka na sa Diyos. Kanya mo ginaganing kung nag-obey ka na sa Ginoo, paminsaron to na lang ang Philippians 4 verse 13. We can do all things through Christ who strengthen us. Nahimo tani kay ang Dios ang nagatag sa aton sing kusog nga magpadayon ta. Kag isa pa ang pagtuo ta nga hugot la, hindi lang nga siling nga pagtuo nga laog-laog, hugot nga pagtuo kay kabalo kita nga ang Dios. Yung Dios hindi ta makita pero nagagiyo ang Dios para sa aton yung mga tagsa-tagsa nga kabuhi. Kay bulahan ang tao nga nagatuo biskan wala ay nakita ang Dios. Amo nang pinaka-importante gid.
Kay kung nagating ba, kaya mas bulahan to ng sanguna, pag nga mga chimpo, sang chimpo ni Jesus nga nakita nila ang Kristo. Nakita nila ang tanan nga mga mirakulo, bla. Pero mas bulahan, pag dyan tao, nga wala nakita, pero nagatuo, kag nagapati sa Diyos. Amo na ang pinaka-the best sa tanan.